Magandang gabi, Asher. Meron bang mga existing na kontrata ang mga pickup director sa DPWH? Magandang gabi naman, June. May kasalukuyang kontrata ang 2 sa 3 sa mga direktor ng Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon yan mismo sa chairperson ng PCAB na dumalo sa pagdinig ng Senado, partikular na ng Senate Blue Ribbon Committee, kaugnay nga ng investigasyon sa mga umano'y anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Nais ng buwagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang PCAB ayon kay Senate Minority Leader Vicente Tito Sotto III. Ito ay matapos madawit ang ahensya na siyang nangangasiwa sa pagbibigay ng accreditation o lisensya sa mga kontraktor. Inihayag ni PCAB Chairperson Pericles Dakay na alam niya na kontraktor din ang mga kasamahan nito sa naturang ahensya. Sa katunayan, nang lumitaw ang mga pangalan nila sa listahan ng mga kontraktor ay voluntaryong nag-leave of absence ang isa sa mga direktor. Sa pagpapatuloy ng Senate hearing ng Blue Ribbon, kinuwestiyon nito ni Senate Majority Leader Joel Villanueva. Dr. Dakay, as chairperson, associated po kayo dun sa Dakay Construction and Development Corporation. May projects po kayo with national and various local governments for public facilities like government buildings and schools. Si Engineer Bagao, one of the top contractors ng flood control project, securing worth 7.7 billion. Si Engineer Escalante signed a contract with DPWH on behalf of his company in May 2022 while already a PCAB board member. Are you aware of this, sir? Yes, I'm aware of that, Your Honor. And there's nothing wrong with it? Actually, Your Honor, all of the members of the board of PCAB and the other boards in SIAP are all contractors. And there's no conflict of interest, you think, among your officials? And there's nothing we can do to stop the three of you, the powerful three in PCAB? Your Honor, if I may speak for myself, we do not have any government projects, Your Honor. We used to have, but not anymore. Sinabi naman ni Commission on Audit o COA Representative Tracy Ann Sunico, Acting Assistant Director ng National Government Audit Sector, may findings din sila ng mga audit sa PCAB. Bukod pa ito sa mga fraud audit ng mga umano'y ghost flood control projects ng DPWH kung saan nakasaad ang mga detalye at mga sangkot sa anomalya. Bunsod nito, pinasupina ng komite ang naturang COA report ng kanilang isinagawang fraud audit. Siniyasat naman ng mga senador ang mga kontraktor na nakakuha ng may pinakamalalaking proyekto sa gobyerno. Pangunahin na dito si Sara Diskaya na may siyam na kumpanya na kontratista ng pamahalaan. Inihayag ni Diskaya na nakasama sila sa bidding para sa kabuuang 491 flood control projects ng DPWH kung saan 71 ang na-award o nakuha ng isa lang sa kanilang kumpanya. Sa dami ng nakuha nitong proyekto, tinanggi ni Diskaya na may kausap ito sa DPWH nang tanungin ito ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. One last question, Mr. Last Chair. question. Yeah, Mrs. Diskaya, meron bang pagkakataon yung siyam na pag-aari mo ng construction company, meron bang pagkakataon na sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha ako ng record sa Pagpapakaalam ko. DPWH na si St. Timothy, si St. Gerard, si Alpha Phi Omega, sino pa? Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero Okay nga. yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. And then, so minsan naglalaban-laban yun, Sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Correct? Tama? Hindi po, kasi iba yung may-ari ng mga companies. Oh, sus.
Nadismaya naman ang ilang senador sa isa pang contractor na Wawaw Builders nang tumangging magsalita sa pagdinig ang general manager nito. Iginiit ni Mark Alan Arevalo, ang general manager ng Wawaw Builders, na ang kanyang right against self-incrimination. Ito ay kahit itinatanong lang ng mga senador kung ano ang mga proyekto nito, partikular na sa probinsya ng Bulacan. Una nang lumitaw ang pangalan ng Wawaw Builders na may mga ghost project umano sa naturang probinsya na isiniwalat rin ni Senador Estrada. Kaugnay nito, sinubukan na lang ni Blue Ribbon Committee Chairperson Rodante Marcoleta na magbigay na lang ang Wawaw Builders ng impormasyon upang mas mapababa ang kanyang posibleng parusa na kakaharapin. 50 million lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo ng mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para meron po tayong kapuntahan talaga. June, dumating din ang isa sa mga DPWH District Engineer na nakatalaga sa Bulacan Province na kinumpirma rin ng ahensya na may ghost project. Itinanggi ni Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara na sangkot siya sa ghost project. Ngunit inamin nito ang kanyang pagkakasino na ipinagbabawal sa mga kawani ng gobyerno. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Sir, sa susunod na pagdinig, saan itutuon ng Senado ang pagsisiyasat? Meron bang mga iba pang personalidad na iimbitahan? Ito yung mga bago? June, dahil may ilan nga dyan na inimbitahan ang Senado para nga doon sa investigasyon kaugnay ng flood control project, particular na dyan yung isa sa mga assistant district engineer ng Bulacan na mababa kesa kay Alcantara na hindi dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang i-issuehan ng warrant of arrest dahil ito ay nabigyan na isyuhan ng contempt order dahil sa hindi sa pagdalo sa pagdinig. At yan ang aasahan na dadating sa susunod na pagdinig na isasagawa yan sa Lunes, September 8. June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.